Hi guys! How's your week? Happy weekend sa ating lahat ng mga nagtatrabaho ng mga mommies out there. Ayun, umiilaw. Umiilaw pa pala, be. Umiilaw pa pag diniinan. Pag prines mo. Hindi naman. Ayun. Pakita mo dito. Ayan. Okay, so project ko sa school. Ayan, project niya sa school. Ayan o. At tinitesting niya kung Ayan o. umiilaw Ito pa rin. on. Tapos i-off ko. Yan, nawawala yung ilaw. Tapos pag in-on ko. Ayan, may, ay. Ang Pero unti na kailangan naman mong ang diinan. ilaw. Ayan Diin guys, mo, so. nawala ng ilaw. Ano ba Wala. yan? Kasi, ano siya, Ayan na naman. maluwag. Maluwag na. Hindi siya. Hello, hello sa mga kamamshi ko out there and sa lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng viewers. Kamusta ang week ninyo, guys? Momshies? Ako sobrang grateful ko. Simula nung ako ay nakabalik sa work at talagang lahat na-refresh, na-recharge, lahat-lahat sa akin. And after that, talagang lahat inayos sa akin ni Lord bago ako makabalik sa work. Ano ba yun? May sugat ako dito, oh. Crack. Siguro dahil sa init or kapag medyo talagang napupuyat na ako, nagka-crack yung balat ko. Hapde. Pero tuyo na siya ngayon. And this week, sobrang nakaka-happy. Actually, hindi lang this week. And gusto ko lang siyang i-video at i-share sa inyo yung pagiging grateful ko na hindi ko ina-apply yung mga ganung bagay dati dahil hindi ko alam kung paano siya i-apply. Siguro yung mga ibang nakakakilala sa akin at mga nakasama na ako, hindi rin siguro nila maintindihan kung bakit ganun yung reaction ko or kung bakit ganun ako. Lalong-lalo na sa work noon. Mabilis akong magpanik, mabilis akong mataranta, tapos, pero ayaw ko yung naririnig ko na sinasabihan ako na nagpapanik ako. Dahil, sa totoo lang, ayoko nun para sa sarili ko. But then again, dahil may mga nangyayari sa akin na hindi pa talagang healed during that time, na hindi ko naman, I'm unaware, ayun yung mga automatic na nagiging reaction ko. Or siguro, maybe, may mga ibang tao na nakaka-relate din sa akin sa mga ganong experiences. And yung time na nagkasakit ako, yung healing period, yung recovery period, super talaga. Masasabi ko na talagang kumbaga si Lord ang nag-set. Hindi yung paghihirap ko, pero yun yung way na papunta ako doon sa pagiging successful, sa pagiging totally healed, dun sa pagiging maiintindihan ko yung sarili ko, and lahat ng mga na-steal sa akin noong simula nung bata ako. Ngayon na-realize ko na halos lahat sila binabalik sa akin.
yung joy ko, yung happiness ko, yung pagiging grateful ko, confidence ko sa sarili ko, yung naiintindihan ko yung sarili ko, how will I interact to other people, how I can, how I will communicate properly sa ibang tao, paano kumalma. Sobrang grateful ko na lahat yun unti-unting binalik ni Lord. Simula nung sinurrender ko yung life ko sa Kanya totally. As in na sabi ko that time, nung nagkasakit ako, tapos nagpapagamot ako, doon din ako nag-decide na okay, ito na yung point ng life ko na Lord, ikaw na talaga ang bahala sa lahat ng decision ko sa life ko. Kasi kapag ako lang yung nagte-take control ng mga decisions ko, ng papaano yung mga nagiging responses ko sa mga situations, circumstances, hindi siya nagiging tama. Mas nangingibabaw yung nag-fail. So, ang time na yon, since then, na nasa recovery period ako, nung nagkasakit ako, hindi lang physically yung hinil sa akin ni Lord, kundi lahat-lahat. From inner to outer. I mean, from my spiritual life, being, emotionally, mentally, and then, finally, nagmanifest na siya physically. So, ganun pala yun. Once na nagpaayos tayo sa Lord, sinurrender natin yung life natin sa Kanya, lahat-lahat aayusin niya. And eventually, sasabi mo at maiintindihan mo, marirealize mo na, wow, ito na pala yung experience, ito na pala yung gusto kong mangyari sa life ko. And kapag nangyari yon, you will feel complete. Ando ng joy, ando ng peace, ando ng love, ando ng gratefulness sa lahat ng bagay na nararanasan mo everyday. Andon ang assurance dahil hindi ka umaasa sa tao. And sobrang na-appreciate ko lagi ang nangyayari sa akin sa trabaho. Andun lagi ang guidance ng Lord. Andun yung feel ko na pagsama niya sa akin sa lahat ng ginagawa ko. Dahil noon, kapag nagtatrabaho ako, lagi ako nag-worry. Tapos, wala talagang confidence at all. Laging kinakabahan, laging parang may nerbiyos sa dibdib. Plus, hindi ko pa alam kung kaninong community ako sasama. So, isa sa mga mahalagang bagay, yung pagpili ng community natin na sasamahan. And dun ko rin naintindihan yung kasabihan na, tell me who your friends are, and I will tell who you are. So, ganun pala yun. So, kung sino yung community mo, malamang, malaking possibility talaga na mahawa kanila. And this time, sobrang nagpapasalamat din ako sa community na meron ako dahil pinili ko rin sila. And sila yung kasama ko sa journey ko ngayon, lalong-lalo na sa yung journey ko sa faith ko. So, ayun. Nakakatuwa lang na grabe mag-move ang Lord kapag nasa trabaho ako. Yung before pa lang ako mag-start ng work, lahat talaga pinapa-cover ko in prayer sa Lord na lahat ng hahawakan ng kamay ko, lahat ng gagawin ko ay magiging tama. At kung meron man sometimes na mali, agad-agad na caught up ko. Agad-agad
na nagiging aware ako. And sometimes may mga tao pa sa paligid ko na ginagamit ang Lord. Alam ko, lagi kong minimension na ginagamit ng Lord dahil tama yung nangyayari eh. Ginagamit sila ng Lord para ma-direct ako doon sa mga tama kong gagawin, sa mga dapat kong gawin. So, pagka sa Lord ka talaga umaasa, everyday, walang dahilan para hindi ka maging grateful. So, ayun, nakaka-happy lang sa heart. Talagang, todo na to. And, grabe. Nakakatuwa. Dahil isa sa mga binalik sa akin na naninakaw ng enemy sa akin noon ay yung confidence na mayroon ako ngayon. At galing lahat yun sa Lord. So, praise God for that. And God bless sa lahat ng nag-work na katulad ko na talaga naman sometimes talagang very challenging ang mga nangyayari lalo na sa mga night shift dyan. So, let's just surrender lang and umasa tayo sa magbibigay sa atin ng source ng lahat ng pangangailangan natin, ang Lord. So, yun lang. Thank you for your time na manood sa akin. And hopefully, may napulot kayong lesson. Bye!